Magandang araw mga idol, mga lods. Ayan, nilabas natin si Epi. Ito yung crested mga lods. Kaysa isang na crested. At nagano tayo mga lods na lipat tayo ng mga kits. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods, mga idol. At dito na naman tayo sa ating mga ibunan mga lods. Ngayon ang natin, naglipat ako ng mga mga lods ng mga kits kasi nagsisiksikan na kasi baka hindi pa masyadong marunong kumain ma-disgrade sila mga lods, hindi sila masubukan kasi inoobserbahan ko sila may makapalambot may malipis, may wala. Kasi ang mga kits mga lods, ang niyan, pag halos magkakasing edad dyan, nagsusubuan yan mga lods. Ngayon, kung sobrang dami, hindi naman yan mga lods, hindi naman breeder. Para lahat alam nila yung susubuan nila na parang sabihin mo ng kasama o kapatid nila. Ganun mga lods. Kaya sabi ko bukas, kagabi ko yan hapon ko sila tinignan. Naobserbahan ko at ilipat ko na yung malalakas, yung talagang marunong ng kumain, tapos ititira natin yung marunong ng tumuka na pwedeng sumubo sa hindi pa masyado. Although halos lahat naman sila mga lods marunong naman, kaya para hindi na mag-agawan sa pagkain. Tsaka kung magpapasubo pa yung iba masubuan. Ayun, inalis natin kanina, nilipat natin sa kabilang kits yung nakikita nyo na yan. Pero yung time na yan, hindi ko pa nailipat. Maya pa yun mga lods. So yun mga lods, ngayon bago na tayo pumunta doon sa kasi may nagtatanong sa akin, bago natin sagutin, muna, isingit ko lang muna yung sa raffle natin mga lods. Totally kanina merong muling nag-entry, pero sabi niya lods, wag mo nang yan yung ko, sabi niya. Kahit sa yata sa YouTube nakaakas siya kasi siyempre respeto natin yung mga lods. Kahit naman dito, minsan may bumibili. Di sila nagpapakuha. Kasi, siyempre, yun? Ayaw nilang ma-expose siguro. Siyempre, re-respeto natin yun. So, mag-asawa to, pero isang pangalan lang, sabi niya. Tawagin mo na lang akong Chris. Ayan, yun yung natin. Pwede ko siyang tawagin Ma'am Chris. Pwede ko siyang tawagin Sir Chris yan. So ayon sa request ni Idol o ni Lods, ayun, nagpatago siya sa pangalang Chris. Shout out sa iyo mga Lods. Shout out sa iyo Lord Chris yan. Ang niya mga Lods, 10 entry yung nilagay niya. Salamat sa inyo mga Lods, Lods Chris. Maraming salamat, Madam Sir. Ayan. Ayun mga lods, patuloy na dumadami yung sumasali, tapos tumataas na rin yung natin. Tingnan ko nga kung ilan na ang ating subscriber mga idol. Ayun, 942 na mga lods. Ayun, medyo tumaas yan mga idol. Kaya sana tulungan niyo akong yung tumaas yung subscriber natin mga idol, para tuloy-tuloy tayong makapamigay na sabihin na natin pag nakachamba ka mura lang niyang nakuha. Yan, mga ganon. Kasi siguro baka pag marami na naman to, yun uli gagawin ko. Pero kaya na sabi ko, paparahin muna tayo para masaya. Tapos pag okay na, tayo ulit. Ganun lang yun mga idol.
Saka mga solid to. Ito, ganito yung ano, lipat na tayo. Ito yun, yung sa raffle, yung mga hindi pa nakakaalam. Mga lods, ano lang to, may entry. Kung gusto mo sumali, ang unang gagawin mo, mag-subscribe ka. Pag nakasubscribe ka na, ayun, pwede ka na, kumbaga, ano ka na, pwede na. So, paano yung yung gagawin? May entry to mga lods. Sa halagang 20 pesos, pwede kang manalo ng 2 kits, 2 pares. Plus, ayun, may plus yun. Plus, may pabuntot. Talagang may buntot yun mga lods. So, yun. Kaya, huwag kayong maniwala sa sabi-sabi dyan na scam daw. Ako po tawarin ka. So, yun mga lods. Ang gawin mo lang, mag-entry ka. Depende na sa'yo kung ilan yung i-entry mo. Yan, kagaya ni Madam. Sana puro ganyan para mabilis nating maibola, no? 10 agad, oh. Tingnan mo, although magkasawa ito mga lods. Sumali sila. Kaya masaya yung labanan natin ngayon. Tapos, pag nakasend ka sa mag-Gcash ka, lods. Send mo sa Gcash yung entry. Depende na sa'yo kung magkano. Kung ilan yung entry mo. Pag na-send mo dyan, nasa description yung number. Ayun, i-capture mo, i-send mo sa Junior Pabalan. Ganun lang kasimple mga lods. Although minsan pina-plus ko yan. Pina-plus ko yan sa screen. Kaya ganun lang kadali mga lods. Kumbaga ito, isipin nyo lang na kumbaga sa laro, parang gano'n, lalaro lang. Tapos, may malay mo, kung sino yung palarin sa inyo, ayun, sa halagang palagay natin, nilagay natin kay Idol Chris, kay Lods. Nag-entry siya, 10. Di bali yun, 200, Nasipin mo sa halagang 200, kung papalarin ka, tas mahilig ka sa ibon, isipin mo 2 pares, tapos may buntot pa yung kasunod, may pasunod yun mga lods. Kita nyo, diba? Kaya yan, mga lods, di kayo rito. Kung di ka naman pala rin okay lang, kasi naglalaro lang naman tayo mga lods, diba, no? Kasi dito mga lods, wala namang pilitan, diba, no? Siyempre, encourage ko kayo kasi mga followers kayo Pero yung ko-cornering kita, kailangan sumali ka. Wala naman gano'n mga lods. Ang totoo na ito, sabi ko nga, pag yun talagang halimbawa tumatagal, walang sumasali. Bobola pa rin natin to mga lods kasi hindi naman pwedeng hindi. Di ba mga lods? Ganun lang yan. At tapos, lagi kong uulitin mga idol. Ano lang yun, yung matitirang niya, bawa kung malayo man yung na-deliveran natin. Diba, no? Kasi ako sa totoo, sa kalooban ko mga lods, diba sabi ko, sagot ko lang yung yung sa metro, ima-minus ko yung sa metro. Bawa, 170 yata, hindi ako nagkakamali yung pinakamalayo sa metro, Metro Manila. 170. Hindi ko lang kung metro nga yun. O, di, ma-minus ko yun. Kung halimbawa, 170 pa lang uli, andun na yung baka sagutin ko na yun mga lods. 170, magkano mga lods? 340? Hindi ako nagkakamali. Kaya natin yan mga lods. Parang ganun lang. Kasi hindi naman tayo mga idol. Kaya lang, kung halimbawa, sabihin ng rider, kasi may rider na hindi, double book na natin. Yun, kausapin ko na lang yung kalods natin kung papayag. Pero pag hindi, hanap ako na iba. Ganun. Kasi minsan yung rider natin, hindi hindi available kasi nakikisuyo lang tayo mga lods. Pero, sure ball na makakarating sa inyo yung ibon nyo mga lods. Tsaka ang pangako ko sa inyo, pag naliparan to, sasagutin ko. Kasi kabrad ko to mga lods. Tsaka ayaw ko mapahiya sa inyo. Ganun lang yung kasimple mga idol. Okay mga lods, siguro malinaw na yun. At lagi ko namang ulit-ulitin.
Ngayon, balik na tayo doon sa tanong. Kasi may nagtatanong sa atin, mga Lods. Ang tanong niya, ganito. Si nagtatanong? Basahin natin, mga idol. Hindi ko alam kung John to eh. Basta, Junel, parang Junel Ikanda, yan. Diretsahin ko na lang, mga Lods, para Junel Ikanda. Siguro Juneli, tapos Kanda yung apelido, mga Lods. Ito yung tanong niya. Lord, sabi niya, may tanong ako. May kids ako na misana pero may mga problema yung tuka nila. Parang parang may problema yung tuka nila. Yun na yun, mga Lods. Sasagutin natin ito, mga idol. Ganito yun, tawagin na lang kitang Juneli, yan. Ganito yung Juneli, o Lods. Ako, meron din ako dati niyan. Meron ako niyan. Kaya, kasi maraming sagot dyan. Una-una, kung first time mo tapos hindi mo na monitor, may possible yan sa pagpapatuka. Kasi kung napapansin nyo, ito alam ng mga mag-ibon to. Pag kung sinisilip mo, minsan yung tuka niya, mayroong pagkain niya, tumitigas yun, Lods. Tumitigas yun. Minsan, pag nakatigasan pa yun, yung pa yung nagiging sanhi ng kamatayan ng ating mga kids. Kasi hindi na niya maibuka ng hen yung tuka niya. Kaya hindi na makakasubo yun, mamamatay yun. Pag tumigas yun. Kaya, importante rin pa minsan, sinisilip niyo yung mga kids niya, baka may inakay. Kasi baka mamaya puno na ng pagkain yung tatabingi yun. Minsan naibubukan niya, pero nadideform yun, mga Lods. Bakit ko alam? Kasi meron akong ganyang mga ibon na nakikita ko siya na napupuno. Noong una hindi ko pinapansin yun eh. Pero nung tinutok ko, parang tumatabingi. Yun. So isang cause niyan sa pagkain, tumitigas sa tuka nila. Ayun, nadideform. Ayun yung isang sagot ko, Juneli. Yung pangalawa naman, minsan, sa kanila talaga. Siguro ito yung sinasabi ng iba na inbreeding. Diba, no? Although, siguro, tanggapin kong, kalahati. Kasi yung buong inbreeding, di ko tinatanggap yun, mga Lods. Na pag inbreeding sabihin pag yung magkapatid pinag-pair mo lahat ng niya, ganun din, hindi ganun yan, mga Lods. Ako, napatunayan ko na. Siguro may lalabas. Ang totoo, meron akong inakay dyan, halos ganun yung mga tuka. Isa lang yata yung hindi. Lahat ng tuka nila ganun, puro tabingi. Talagang akala mo talaga hindi natitino yung So sabi ko nga, pag ganito talaga sila, kawawa naman. Yun? Mapipilitan ako na, special na hihiwalay mo sila, tapos pakainin mo na. Yung kain nilang kainin, kagaya ng Integra. Ayun, pag tinuka nila yun, tabingi lang naman, pero nakakatuka naman. Inobserban ko yun, yung mga kids ko na yun. Tapos, kilala ko sila kung kaninong Pero nung nagkakaedad sila, mga Lods, nawala naman yung ganon. Yung iba nga na-i-out nga natin Nawala yung ganon. Diba? Tapos, meron pa nga akong hinuli nun Tinignan ko kung nag-improve. Nag-improve, mga Lods Hindi mo na mahalata na, na tabingi. Totally nag-improve. So, ganon. Kaya yung sa'yo, Lods, kung gusto mo ganito ang gawin mo, ihiwalay mo lahat yun. Di ba, no? Kung pag lumalaki na. Kasi hindi ko alam kung inakay pa rin sila o malalaki na. Una-una, obserbahan mo kung nasa pangangalaga pa ng hen yan. Alisin mo yung ng tuka, baka may natitirang patuka o pagkain. Alisin mo, linisin mo yon. Minsan sa paa nga yan, nakaganyan Alam mo, boksingero, puno ng tae yun.
So nagiging ano rin yun mga lods, epekto rin yun. Kaya dapat importante tinitingnan nyo tapos linilinis. So kung naninigarilyo kayo, dapat magugas muna kayo ng kamay para hindi maamoy ng ano. Tapos yun, doon nyo siguro gamitin yung sinasabi ng iba na ibabad nyo yung kamay nyo sa patoka. Yun, tingnan mo ngayon pag lumalaki na sila, yung ba may mga pakpak na, tapos malaki na. Subukin mong ihiwalay sila ng cage. Ibig sabihin yung talagang ano na, malaki na, mga 2 buwan na sila, ganon. Hiwalay mo yung kaya na yung sarili. Obserbahan mo, ang ipakain mo muna Integra at saka yun, yung seeds, yung African seeds. Ihiwalay mo silang kulungan kung may kulungan ka. Obserbahan mo. Tingnan mo mga ilang buwan kung mag-i-improve yung mga tuka. Kasi minsan ano lang yan sa pagkabata nila, ganyan lang sila, pero pag yung tumanda, nawawala yun. Para lang yung ano yan yung mga yung tinatawag kong epilepsy, yun, kita nyo yung unang sa introduction ko. Umiikot yun mga lods. Pero tingnan nyo, habang lumalaki, nawawala. Kasi minsan ano yan, sa pagpapakain ng ng hen. Siguro lagi nakatagilid. Yun, nasasana yung meron nga ako nakita yung umiikot sa nest box na gano'n Akala ko tapos nung kumpleto na yung pakpak, pag ilalagay mo sa perch, nahuhulog talaga siya. Okay, but lumaki. Naging normal. Ito na nga yata yun yung may anak din ganyan Hindi ko lang kung yan yung nasama sa lumipad. Nakawala. Yan, gumagaling yun. Kung talagang ang delikado lang naman na talagang wala ng pag-asa yung splay leg, yan. Pero minsan may pag-asa pa rin yan. O kaya yung talagang baldado, yan. Ganun yan mga idol. Pag yung mga parang may defect sa tuka, parang tabing minsan na-improve yan, nade-develop pa yan pag edad ng ibon lods. Ayan, sana nasagot ko yung yung tanong mo. Ano pa yan mga lods, marami pang may encounter yan. Ako talaga totally, yun yung inaabang akong gusto kong itanong nyo. Kasi hindi pwedeng baka mamaya ganito, nakita mo parang may mga depekto tong nawalan ka ng gana. Parang gusto mo perfect. Baka mamaya kasi may nakita akong ganun Alam mo yan, wala siyang pahalaga sa hayop niya. Nakita may depekto, pinapatay niya. Minsan talagang inahagis niya sa pusa. Masama ugali yung mga lods. Huwag kayong Pero dito sa amin, pusa tinatapon. Sabi mo, alaga ng anak mo, alaga ng asawa mo, itatapon mo. Masama yun. Hindi makadyos yung mga ganyan mga lods. Kaya baka may ugali kayong ganyan. Ay, nako. Alisin nyo. Masama sa harap ng Diyos yan, yung wala kang sa hayop. Kasi hayop pa nga lang yan, ginaganyan mo na paano pa kaya sa tao na marunong sumagot sa'yo? Baka pag sinagot ka, soplakin mo kagad, di ba? Kaya yan, Lods. Huwag kayong mawalang pag-asa sa ganyang alaga nyo. Huwag kang madisang, pabayaan mo yung alaga mo. Alagaan mo yan, minsan nag-i-improve yan. Yun yung doon, mga idol. Kasi hayop yan Ako nga, sabi nga sa inyo hindi ko alam kung 5 taon ko ba inalagaan nyo. Yung bato-bato na, hindi ako nabigyan ng kahit isang inakay nun, mga lods. Kasi ang pilay, yung yung kak. Talagang hindi makasampa talaga, sasampa, wala, useless. So hindi sila dumami sa madaling salita. Pero hindi ko yun mga kasama na tiyaga ako, 5 taon yata. Ako, tama, may kita nga yata, kasi 2000 yun 2017 mga lods. Isipin nyo yun. Kailan ko lang sila, dinispose. Nung binigay ko sa barkada ko, tinalaga ako na. Kasi hindi ko na masikaso dito Kaya dumadami yung mga kits natin. Ayun, yung barkada ko na willing naman talaga kasi doon din ko naman talaga galing yung iba kong mga alaga.
Ayun, 5 yun, binigay ko sa kanya. Hindi sabi ko, pag medyo naisipan ko mag-alaga uli, hindi na lang ako isang para sa kanya. So, ganun mga lods. So, kaya mo, natiis ko yun na inalagaan ko sila na halos halos 7 taon mga lods. Kasi January yun 2017 ako nag-alaga nun. Isipin na yun. Kung wala kang patumangga sa baka itapon mo na lang yun. Kawawa naman. Kasi yan kagaya ng alaga natin mga lods. Pag minahal mo yan, mamahalin ka rin yan. Kita nyo naman, grabing magbigay ng ng inakay, di ba? Ang gaganda pa. Hindi naman ako nagdagdag ng breeder na yung bumili pa ako, wala naman. Pero tamo, sila lang, iba-ibang mutation. So, ganun lang mga idol. Sana yun yung mga alaga nyo kasi kaya nga pet di ba? Pang stress relief yan Tapos kaya ng kilala ko pusa. Ang lupit sa pusa mga lods, sinatapon talaga. Kung yung pasyon pusa, grabe. Kaya kita mo yung nangyari sa buhay niya. Sabi ko, mamalasin tong tao na to. Basta, pag nakita ko ganyan tao, nakikita ko agad, walang takot sa yan. Una, sa Diyos kasi, buti man lang kung manok yan na pinatay mo, tapos kinatay mo, yun pwede. Pero yung pag malupitan mo, masama yan mga lods. Huwag tayong tutulad sa ganyan. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna. At sana nasagot ko yung tanong mo, Lods Junelli Kanda. Shoutout sa iyo, pati yung sambayan mo. At shoutout din sa inyong lahat mga lods. Maraming salamat mga idol. Bye-bye.